Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Sa ating mga kababayan abroad, kamusta kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para palagi po kayong manotify kapag mayroon tayong mga activity na gagawin sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan natin itong nabigo na pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos noong September 21, 2025. Alam naman natin at hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nagkaroon po ng malawakang protesta noong September 21 laban po sa korupsyon. At nakikiisa po tayo alinsunod po sa kagustuhan ng ating Pangulo na malaya po ang taong bayan mag-express o magpahayag ng kanilang sentimento, pagkadismaya, galit at kung ano-ano pang mga reaksyon laban po sa mga korap na opisyal ng gobyerno na gumagawa ng korupsyon. Now, nagbunsod ito dahil po binulgar ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng pagkakontsaba ng mga kontraktor, mga politiko at iba pang mga opisyal ng gobyerno, particularly sa ahensya ng Department of Public Works and Highway. So ghost projects, substandard projects, at mga late na mga pagdi-deliver ng mga proyekto. So binisto po mismo 'yan ng ating mahal na Pangulo nung sa kakatapos lamang po niyang State of the Nation address. So dahil po sa pagbulgar ng Pangulo, naging malakas ang panawagan na labanan ang korupsyon. Sabi nga ng Pangulo, kung siya ay hindi presidente, siguro sasali din po siya sa mga panawagan para po labanan ang korupsyon. So malaya po tayo makapag-express. Yun lang, may iba't ibang mga grupo politikal na talagang iba yung pakay nila. Hindi po pagpapanawagan na labanan ng korupsyon o suportahan kung ano man ang kagustuhan ng Pangulo sa mga anomalyang ito. Ang gusto nila, pabagsakin ang Marcos administration. Paresignin ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at ipalit nila ang walang kwenta naman na si Sara Duterte na photo off lang ang kayang gawin pagdating po sa pagresponde sa mga kalamidad, Kaya nga po, kahit patay, ginagamit na lang para maka-attract ng atensyon ng sambayanang Pilipino na hindi pa po klaro ang kanilang paninindigan sa politika. Dahil na, kumbaga, unahan sila ng emosyon sa lakas po ng black propaganda machinery ng mga kampo ng mga maka-Duterte. So itong si Armed Forces of the Philippines Chief, Bronner, may lumapit pala ito sa kanya, na mga retiradong general. Ang tawag ko nga doon, hindi retirado kundi mga retarded general na maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin na kapag Armed Forces of the Philippines na ang mag-withdraw ng suporta sa administration, so kahit papano masabi natin na tagilid ang nakaupong Pangulo, kahit na sino man. Pero pasalamat tayo mga kamunting tinig dahil matibay po ang paninindigan nitong Armed Forces of the Philippines sa ilalim po ng pamumuno ni Chief Bronner at ng ating Department of National Defense Secretary na si Gibo Teodoro na target gayon ng black propaganda dahil lumalabas naman na matunog ang pangalan ni Gibo na magiging katunggali ni Sara Duterte sa 2028. Kahit hindi pa man nagdeklara si Secretary Gibo Teodoro na siya po ay tatakbo. So ano ang punto ng pinag-uusapan natin? Itong mga retarded general na to, itong mga retired general na ito, nananawagan. At ang ilan pa, mga kamunting tinig, lumapit pa talaga para magsabi ng kanilang sentimento na kailangan mag-withdraw na ng suporta
ang Armed Forces of the Philippines sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So syempre, kapag mag-withdraw na ng support ang Armed Forces of the Philippines, abay, matindi yun. Pero dahil po sa ganyang klaseng panawagan, naging matibay ang paninindigan ng ating Armed Forces of the Philippines, mga kusanduluhan natin, mga kapulisan, na hindi po sila tatalikod sa kanilang mandato na tatalimain ang konstitusyon at igalang kung sino po ang inihalal ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, walang reason para patalsikin ang presidente. Walang reason para pabagsakin ang gobyerno dahil malayong malayo ang kasalukuyang administration sa mga nakaraang administration na pansariling interest lamang nila ang kanilang iniisip, hindi po ang interes ng sambayanang Pilipino. Ang grupo na nananawagan ng destabilization, nananawagan na maglunsad ng kudita laban sa nakaupong Pangulo, ang mga grupo na kung saan nananawagan na bumaba sa pwesto ang Pangulo ay sadya pong hindi interes ng taong bayan ang kanilang isinusulong. Ang kagustuhan nilang pansarili, ang gusto nila na mamamayani, sapagkat iluluklok nila kung sino man ang iluluklok nila. Walang iba kundi ang pangalawang Pangulo dahil po sa mga inaasahan nilang mga pabor. So, sila din itong mga retarded general pag nagkataon, halimbawa na nakumbinsi ang Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta, maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sila din ang magpapaktalsik sa gusto nilang iupo. So yun gusto nila kontrolin yung mga nakaupo. Kaya po, maraming salamat sa miyembro ng ating mga kasandaluhan dahil hindi po nila sinunod ang panawagan na ito. At ito po ang maganda. Ang nangyayari na ito, binisto lamang ng mga gustong pabagsakin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kanilang mga sarili sa harap ng mga kasundaluhan, sa harap ng mga magigiting na mga tagapagtanggol ng ating bayan, sa harap ni General Bronner at of course ng Department of National Defense Secretary. So dahil po sa kanilang panawagan, dahil po sa kanilang kahilingan at dahil po sa kanilang pagpursige na magbitaw ng suporta ang AFP, maglunsad ng kudita, nabisto tuloy ng intelligence agency po natin na mayroon pong puwersa na talagang gusto pabagsakin ang administration at italaga ang gusto nilang Pangulo na kaya nilang hawakan sa kamay, kaya nilang iputan sa ulo, kaya nilang paiikutin, kaya nilang manipulahin. Kaya gusto nila na hindi matapos ng Pangulong Bongbong Marcos ang termino sapagkat sa pagbunyag po ng Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian sa ilalim ng Department of Public Works and Highway, katiwalian na nangyari sa pamamagitan ng sabuatan ng mga kontraktor na kung saan nagkamal-kamal ng pondo ng taong bayan. Hindi lamang po milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon na halaga ng perang pinaghirapan ng sambayanang Pilipino. So, kung hindi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi dahil po sa kanyang pagbunyag, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo na mayroon pong korupsyon sa ilalim ng kanyang administration, nagkaroon po tayo ng alam. Kaya nga po, halos araw-araw ang topic, pananagutin ang dapat managot. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, walang kakilakilala, walang kaibigan, walang kamag-anak, lahat po masasagasaan ang dapat masasagasaan. Kaya nga po kaliwat kanan ng investigasyon ng mga katiwalian. Andyan ang ombudsman, andyan yung ENFRA na kung saan ay tinapos nila ng maaga ang kanilang investigation para mag-giveaway sa investigation na gagawin ng Independent Commission for Infrastructure. And at the same time,
yung pong inaabangan na hearing, investigation in an aid of legislation ng Senate Blue Ribbon Committee. So mga kamunting tinig, congratulations sapagkat hindi po natinag ang ating mga kasundaluhan. Matalino, makadiyos, makatao, makabayan, makakalikasan at makabansa ng mga kasundaluhan, ipagpatuloy lang ang paninindigan para po sa konstitusyon, para sa duly elected leader of our country. So hindi po kayo magpapa-impluwensya sa mga may masamang balak na sirain ang demokrasya ng ating bansa. So good job kay Armed Forces of the Philippines Chief Bronner, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, at siyempre sa ating ding mga kapulisan. Hindi nagwagi ang balak ng mga retarded na mga general. Ang tawag ko dyan, mga retarded general na maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Napagandaan na po ng presidente yan. Kaya ang ating Pangulo nag-iingat. Okay? Kaya lang po, mini-misunderstood at parang minamaliit nitong mga retarded general ang taglay na makabayan at makabansa ng ating mga magigiting na mga sundalo. Akala nila, mayanig nila sa mga offer-offer. Akala nila, agad-agad po magbitaw ng support ang armed forces sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Na kung saan, Filipino people at this point of time be really fortunate enough to have a president na kung saan binavalue po ang hindi yung sarili niyang interes, kundi ang interes ng sambayanang Pilipino. So bigo ang planong kudita noong 21 ng September 2025. Sapagkat yung malawakang rally na ginawa ay hindi po rally para manawagan na bumitaw sa pagkapangulo si PBBM, kundi po ipaalam na dapat po magbantay ang taong bayan dahil po sa sawana sa tinatawag po na korupsyon at pangungupit sa pondo ng gobyerno na pinaghihirapan ng sambayanang Pilipino. So sa mga gusto pong magmumbinsi sa mga militar, kahit ilang beses niyong gawin, walang dahilan para magtraidor sa konstitusyon ang ating mga magigiting na mga kusanduluhan. So nais ko lamang pong ipaalam muli na tinanggihan ng AFP sa pamamagitan ni Chief Bronner ang panawagan ng mga retarded general na maglunsad ng kudita laban po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So in short, hindi nagtagumpay na iupo si Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan po ng pagpapatalsik o pagkukudita sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Sumirisin ninyo dahil sa inyong panawagan na bisto tuloy kayo at nakamanman po ang mata ng kasundaluhan, ng intelligence agency, ng Office of the President, okay, para manmanan ang inyong mga galaw na hindi kayo makagawa ng hindi po naaayon sa konstitusyon o sa saligang batas. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat. Have a nice day and God bless. Mabuhay.